What's up mga ka-real property finder, mga ka-RPF Philippines, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Andito po kami ngayon sa bayan ng Buena Vista. May binisita po kami rito property na may kabuang sukat po na 9.6 hectares na ayon po sa ating kasama sa araw na to. Bale ito po ang pinakamuhon ng property. Dahil ito pong property mga ka-farm ay sa magkakapatid. At yun nga pong mga karatig nito ay nabili na. Kaya lahat po ng property na sa magkakapatid ay may mga muhon na. May ano na po siya, kaya wala pong magiging problema sa ano nito, sukat. Dahil napasukat na nga po ito dahil nga po nabili na yung mga naunang property. Bale ito pong property mga ka-farm ay medyo upland. Ito pong aming kinatatayuan na to. Ito, kaya kung inyo po makikita, ayan po yung pinaka-barangay road. Nasa gawing ibaba po na yan. Ayun po yung service naming motor. Bale ayon po sa ating kasama, ito pong property na to mga ka-farm ay may coconut na nakatanim na almost 1,300 kapuno. Kasama pa po, hindi pa po kasama daw itong mga maliliit na to. Bali ang source po ng tubig dito ay bukal, and then pwede rin pong deep well. Dahil ito pong sa gawing ibaba na to, kanya po makikita may poso po siya na nakatirik. Ayan po, may nakabaong pong poso. Ayun, sa gawing ibaba na yun. Ayan po siya mga ka-farm, yung poso. Kaya sa source po ng tubig, wala pong magiging problema. May signal naman po ng rito, CP. Dahil nga po ito ay upland. And then may linya po ng kuryente. Ayan, tara po, pasukin po natin tong nasabing area. At nang makita pa po natin yung mga nakatanim dito sa property. Ito po mga ka-farm. Inyo po makikita ang pagkakahile-hileran nitong mga nyug. Talagang dasik na dasik po siya. At ito pong aming kinatatayuan na to na may mga tanim po ng talong. Kaya napakaganda po at napakataba po ng lupa. Dahil kung inyo pong makikita, ano po yung tubo ng talong dito sa area. Dahil ito rin daw po ay dating maisan. Kaya po sa mga nais po mag-invest at mag-farm, ito po ang isang na larawan na maaari nyo pong i-improve at taniman po yung property na mga iba't ibang klase ng gulay. Dahil po sa panahon natin ngayon, ang karamihan po ay nagtatanim ng gulay dahil sa mahal at sa in-demand po. Kinukulang po ang ating bansa sa supply ng demand po ng mga gulay. Kaya ayan po, hanggang ibaba po siya. Kung nyo po makikita, malinis naman po yung property. At kahit saan po tayo luminga at makikita po natin na dasik po ng nyug ito. Nakakatunayan po na very productive pa po itong farm. Bali ito pong property mga ka-farm ay title po dahil nga naibenta na po yung karatig nito. Bali ang raw po nitong 9.6 hectares, bali nakapangalan po sa tatlong magkakapatid. Na 3.2 hectares po sila kada isa. Kaya pinagbibili na po yung kabuuan po na 9.6. And then updated po ang amilyar nito at may blueprint po, may lot plan. Kaya yun po, sa mga interested buyer,
tawag na po kayo sa number na makikita nyo sa inyong screen at sa WhatsApp Viber po. Para po sa dagdag information na gusto nyo pong malaman about po dito sa nasabing property. Mamaya po, meron po kaming aerial shot. Dahil nagdala na po kami ng drone para po natin tong kabuuan ng property. Nang makita nyo po yung mga hindi namin kayang abutin. Yan po yung aking apo. Nag-aaral na maging site locator. Ayan po siya. Ito po mga ka-farm yung kabilang muhon. Na ito po, bali na nga po kasi ito sa 3.2 hectares. Kaya nasa tatlong na po to, parsela. Ang katawagan po sa Quezon. Sa atin ay na po siya. Nabiyak-biyak na sa magkakapatid. Pero nagkasundo nga po sila na ibenta po ng buuan. Dahil 3.2 has nga po silang magkakapatid. Ayan po yung lukaran nila. Ito yung lutuan. Nak, baka mahulog ka dyan. Apo. Ito po yung lukaran nila. Nakatunayan po na marami po silang na-harvest dito sa area. Dahil ito po, pati ho yung bao, ay wala pong sayang. Pwede ho itong gawing uling. Pwede yung gawing uling. Ito po yung pinakalukaran nila, mga ka-farm. Ayan po siya, dasik na nyog. Ayan. Ayan po yung ating drone na kumukuha ng aerial shot. Ito po yung gawing kabilang side niya. Ayan po ang pinaka gawing ibaba. Puno pa rin yung nyug. Puno pa rin po ng nyog sa gawin na yon. Yung gawin na yun, hindi nakasama, no? Hindi na po. Dito lang tayo sa may part. So, ito lang pinakagilid. Pero ito, kasama. Ano po ito? Oo, yung gilid na to. Yung pinakagilid niya.